What's up? Good morning, good afternoon, good evening sa inyo mga Gaginatics. Yan. Siyempre, bago natin simulan yung episode na to, may babasahin tayong comment. Yan, ng mga Gaginatics natin sa mga nakarang episode. So, simulan natin kay... Wait lang. Yun. Sabi na natin kay sa episode 20, sabi ni Papa Ketchup sa episode 28, Gagi Holiday Cheer versus Holiday Pressure. Christmas special natin. Sabi niya, first. Sabi, tangin ng si Tito Phil kung ang sobrang ikli ng comment first. And then sabi ni Tin dun rin sa same episode 28, sabi niya, Gagi, ang Santa Claus at magulang ay iisa? Di nga. Sabi ko, Tin, ano ba? Tin, ano ka ba? Yung edad natin di na nagkakalay. And then sa episode 30, yun, yung ako lang mag-isa, wala kasi si Toshi. Sabi ni Kuan, Bading. Sabi ko lang sa'yo, Kuan, tangina. Pero meron naman siyang pahabol. Nag-comment siya ulit. Sabi niya, pero congrats man, more power pa. Salamat sa'yo, Boss Kuan. Yan. Siyempre, from Pinoy Memeology Podcast. Yun. At siyempre nga, this episode, mga gagawin natin, pag-usapan natin, this is a one-word episode. Ang pag-usapan natin ay pag-asa. After this intro. Ang mga kwento at opinion sa podcast na to ay base sa personal na karanasan, rate at kapiliwan ng host. Hindi to expert advice, legal guidance o sermon ng buhay. Kung may tinamaan, edi sorry, pero baka kailangan mo nitong marinig. Gamitin ang utak, wag puso. Listen responsibly, gagi ka rin eh. Halika at sumama, kasama ang tropa, sige na tara. Usapang totoo, walang halong bola. Sa love, sa life, pati sa gulo ng kalsada, dito ang sabaw nagiging kwela. Tawanan lang kahit medyo wala sa ayos. Ay, Gagi Podcast, sama ka sa saya, tara. Sa bawat usap na Gagi Podcast, sa bawat usapan may halong tawanan. Gagi Podcast, dito kulitan. Gagi Podcast, may kabuluhan. Kasama sina Laino sa Toshi, solid ang kwentuhan. Gagi Podcast, Gagi Podcast, Gagi Podcast, smile before you play. Gagi Podcast. Cut. Yan. Welcome to Gagi Podcast with Linus. And Toshi. Yun. At syempre, kasama na naman natin ang dalawang sa ating magigiting mga stand-up comedian ng Bicol. From Comedy Oragon Comedy Bigo. and Comedy Albay. Syempre, si Boss Ken at si Boss Joper. And Good morning, good evening. yan. Yan. At Lahat. kung makikita nyo mga Gaginatics, pang second week na natin to, pero hindi pa rin sila nagpapalit ng damit. Kaya balik ka rin ko lang muna yung Di mo sinabi! Di mo sinabi! Sorry. Wala nagpalit sila ng damit. Sorry, hindi pa. Lahat pala kami hindi nagpalit ng damit. Lahat. Hindi kami yun. informed. Anime. Hindi kami Hindi, informed. anime kami. Anime yan. Anime. Purpose So- damit palagi. So, Toshi, ikaw nang una kong tatanungin, syempre. Since pag-asang topic natin, para sa'yo, ano ang meaning ng pag-asa? Hindi ba yun yung nag-update ng weather natin ngayon? Hindi yun. Hindi ba? Hindi ba yun yung pag-usapan natin? Hindi yun. Iba yun! Hindi yun. Mali. Akala ko yun. Alam ko na. Yan yung nagtitinda ng ice cream. Oh, hindi yun. Hindi rin yun.
Hindi ba yan? Ba yan? Yung dirty ice cream ng Pinas. Actually, ano yan eh. Actually, sigarilyo siya. Kasi pag in English mo yun, di ba? Hope. Hope. Gag. Yun. Toshi, para sa'yo, ano yung pag-asa? Pag-asa is yung ano, yung feeling na ano tawag dito, yung kunwari may na ano ka na tawag dito ba? Yung parang sabihin na natin yung makaka-relate yung sa love life kumbaga. Mhm. You shot your shot dun sa ano, you shoot your shot dun sa natitipuhan mo, no? Tapos nagpakita din siya ng ano, ng motibo sa'yo. And yung feeling na yun na ano, natutuwa ka. Yun yung ano, yung pag-asa. Yun. Natutuwa ka, may epekto yung ginagawa ko. Yan. Ganun. Kaya mga girls, kung 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 wag kayo magbibigay ng motido kung ayaw nyong mapasukan ng embutido. Sik yan, ah. Narinig ko na yan, ah. Oo nga. Oo. Huwag magpapakita ng... Di ba? Di ba? So, kayo, kay Boss Ken, kailan mo huling naramdaman na may pag-asa talaga? Siguro dito nung nakapag-change ako ng career. Kasi talagang iniisip ko dati baka mamatay ako sa Pinas na minimum wage. At least dito kung mamatay ka, hindi ka naman minimum wage. Tama, tama. Sabagay. Ikaw, Sir Jobs. Ayun. Bibigyan ko yun ng quote. Ayun na, ganda talaga yun ang Yun. quote. Eh. Wow. Nabasa ko kasi ito dun sa tape na nabili ko ng high school. Alam mo yung bandang Soulfly. Hindi masyado. Max Cavalera. Anyway, yung Wax Cavalera, yung ano niya, yung dating Sepultura. Doon sa inlay niya, meron doon may isang quote doon. Quote ng di ko alam kung kamag-anak nila yon or basta isa din atang isang artist din sa Brazil. Yung sabi niya, hope is when you feel the pain that make us try again. Mhm. Yun yung nakalagay doon. So, parang parang naging motto ko nga ata yun sa sinulat ko yun sa yearbook namin. Yung high school. Yan yung linagay ko. So parang para sa akin yung pag-asa na parang yan eh. Yan, katulad naman kay Ken, di ba? Parang inano niya yung tawag diyan? Yung Career. sarili niya na kung nasa Pilipinas lang siya, baka ngayon, baka nasa rehab na yun. Baka nasa rehab lang, no? Putang ina. Di ba? Buti ko nasa rehab pa. Oo. Yan. Sa rehab may pag-asa. Di ba? Yun. Pero yun nga, actually, araw-araw ganun dapat para sa akin, ha. Kasi everyday is a new day naman eh. Parang ang pinakang huling kasi parang siguro dahil din sa faith din kasi na kung down ka ngayon, baka bukas masaya ka, di ba? Parang ganun lang. Parang araw-araw na din ang nangyayari yan eh. Kahit sa pag nasa sa coffee shop kami, di ba? One time, yung bago mag-viral yung coffee shop namin, parang walang halos taong pumasok eh. Parang, nakakatakot kung isasara na lang tong coffee shop or hindi naman sa iniisip namin na parang kahit pa paano, di ba, kahit yung coffee shop is passion coffee shop, parang nagiging din siya. Siyempre, kailangan din nandun siya para masustain mo. Kailangan kumita yung coffee shop. Tapos biglang nag-viral, di ba? Parang, ayun, parang yung pag-asa na yun. Ngayon nga, problema namin na sobrang dami na lang pumupunta. Hindi na namin
kinukulang na kami ni Mrs. ng manpower kaya magpapa-hire rin kami ng ng helper. Kaya ang gano'n. Oo ba? Positive. Ang dami ko Yan. na para positive outlook din sa akin Mhm. yung yung malaking tulong yung kung meron kang pag-asa sa Mhm. sa Mm. hinang. Yan. Ikaw, Toshi. Ano? Ano yung Kailan question mo mo ulit? naramdaman? Kailan mo huling Ang hirap ng naramdaman? topic Mm. Napapaisip talaga ng malalim kung anong yung nangyari. Ikaw, Toshi. Nung ano po. Dito. Nung ano. Ah, Umiyak bigla. Nung ano. Paano nga ba? Parang ano kasi. Tagal na. Pero sabihin na lang natin nung ano. Nawalan ka na, Tosh, ng pag-asa, Tosh. Ay, ibig sabihin lang yan. Nawalan ka Oo. na ng pag-asa. Di ko na alam kung kailan eh. Siguro nawalan na talaga. or wala ka ng pakiramdam. Siguro. Siguro na ano. Nung nalaman kong ano. Napasa ako nung entrance exam nung sa sa Ateneo. Nung Mhm. sinamahan mo ako nun. Mhm. Tapos nung kasi 'di ba after nung nalaman ko yung result nung unang entrance exam, dun sa course kong napili na animation, may may ikalawa pa silang exam, tapos sinamahan mo ako nun. Tapos Mhm. nung nalaman kong nakapasa pa ako ulit dun talaga na ko na, ayun may pag-asa pala talagang maano yung talagang passion ko. Kasi alam mo naman din since kabataan ko na alam mo na may hilig talaga ako sa animation, magdo-drawing, ganun. Mm. Ako ako kasi na huli kong naramdaman yung nung isinakay ko sa motor yung crush ko. Oh, Tapos nung kasi natid ko siya 'di ba sa bahay nila. Tapos nung pagbaba niya sinabi niya sa akin, "Kuya natanggal." gagi ang putik. Joke lang yun, joke lang. So so Pag-angkas ata yun, ah. iba Nag-aangkas yan. so Pag-angkas yun. ano magkakaiba sa inyo ng Ay, so sorry. So may mga panahon ba sa buhay nyo na naubusan na kayo ng pag-asa? Siyempre, madalas naman. May mga pagkakataon, Oo. siyempre, may mga ganun. Lalo na pag Mm. napoprostrate ka sa mga plans mo or mga Mhm. ginagawa mo, di ba? Parang Mm. halimbawa, ano ba ang pwedeng gawing halimbawa dyan? Yung panahon na gusto kong makasali sa That's Entertainment, mag-joke ka. Wow. Ah. Ikaw, Boss Ken. Oo naman. Kasi may mga bagay naman talaga na hindi natin kayang makuha. Kailangan na lang nating i-let go. Tapos, magpalit ng kung anong pwedeng mas possible. Yes. Ikaw, Toshi. Nawalan ng pag-asa. Recently kasi wala na talaga akong mga ganyan eh. So, pag ako kasi ngayon, kapag kunwari, may na talaga na hindi na kayang solusyonan, inaano ko na lang, move on na lang sa buhay ko. Kasi kung mag-stay stuck ako dun sa moment na yun, parang hindi uusad yung buhay ko. Oo. Ayun. Tama. So, kung anin ko na lang sa analogy, siguro siguro yung paborito kong sapatos, kahit sira-sira na pinipilit ko pa rin ayusin, pero di na talaga kaya. Yun, wala nang pag-asa. Wala nang pag-asa. Wala na. Punit Bili na ka yung bago. swelas, may magagawa pa ba? Palitan mo na. Wala Yan. kang choice. Oo. Tama. Ako kasi, syempre, nung nasa Pinas pa, parang ganun. Parang, dati feel ko kasi, parang sabi ko, hanggang dito na lang ba? Hanggang dito na lang ba ako? Hanggang ganito na lang ba ako? Hanggang sa tumanda ako or ano? So, ayun nga, sabi ko, parang hindi okay na hanggang dito lang yung kaya kong ibigay sa pamilya ko.
Parang ganun. Mm. Na sabi ko, oh my God, parang ayoko kasi parang ayokong maranasan yung hirap na naranasan ko noon na tas may ipapasa ko sa pamilya ko, parang ganun. So, ganun yung parang naubusan ako ng pag-asa. Kasi dati talaga, kung alam niyo mga gaginatics, ang hirap dati ang hirap mabuhay nung lalo na nagkaroon kami ng anak. Yun. Sobrang hirap. Naging sa amin yun na marami kaming pinagdaanan, parang ganun na sabi namin nung asawa ko na ayaw na naming maranasan ulit yun or ayaw na namin parana sa anak namin yun. So kayo, yun yung time na parang nawalan ako ng pag-asa. Yan. So ano yung mga inasahan nyo dati na hindi nangyari? Dami. Dami. Sobra. Kahit isa lang doon. Ikaw, Jobs. Ano ba? Ikaw, Jobs. Pinasa. Dami kasi talaga. Pero teka, mag-isip tayo. Isa sa mga kwento na na inasahan mo dati na hindi nangyari. Sahan ko na hindi nangyari. Sige. Ito siguro. Nung nasa Manila kasi ako, nagtrabaho ako sa Manila ng simula 2005. Mhm. At umuwi ako dito ng 2013. So parang hindi ko inaasahan na I mean, ano yun, yung inaasahan ko na, tama di ba? Mhm, na Yung hindi inaasahan mo na hindi nangyari. Yung dapat mag-a-abroad ako eh. Dapat mag-a-abroad. So, yun. Hindi ko inaasahan na hindi ako matutuloy, something ganyan. Tapos yan, umuwi na lang ako sa Bicol. Tapos mas napabuti yung buhay ko dito kasi unang-una yung cost of living sa Manila. Although, ano ba yung, paano ko ba explain? Hirap pa rin yan. Wala. Basta isa yun. Iyon yung isa yun dun sa may asawa ka na nito, boss? Secret din. Tinahag. Secret. Sabihin natin may karelasyon ako doon. Okay. Ikaw, boss, Ken? Ayun, miniisip na ako. Recently, may pinautang ako. Sabi niya, babayaran niya ako ngayon. Di naman nangyari. Hindi naman nangyari. Yun yung karaniwan talagang nangyayari. Na inaasahan mo magbabayad na ng utang. Ayan. Pero, hindi pa rin, di ba? Tapos, kung kailan sinisingil mo na ng utang, Galit pa eh. sila pa yung Kapang galit. Tama. Ikaw, Toshi. Yun sa akin, connected dun sa, sa unang question yung about sa, pag-asa. Yung in-expect ko talaga nun dati na, kagraduate ako nun, nung, sa una kong course, which is yung animation nga. Kaso, di naman din natin makontrol yung, yung mga pangyayari at that time eh. Saktong third year ako. Magsa-third year ako, nangyari yung pandemic, nawalan pa ng trabaho sila mama, papa, ganun. Yeah. Sinakripisyo ko yung sabi ko, sabi ko nila mama nun, lipat na lang ako ng kurso, tapos dito na lang sa malapit. Doon sa may mas mura-mura. Pero dahil dun sa pandemic, nag-stop ako nun ng 2 taon eh. Sabi ko sa kanila, mama nun, paunahin na muna patuloy ng pagklase yung mga kapatid ko bago muna ako. Kasi yung akin, dali na lang naman, college na lang naman eh. Tama. So, Yun. ako naman, kasi ito yung pinaka talagang inasahan ko dati. Pero nangyari naman. Pero ito yung kwentong hindi inasahan ko na hindi nangyari agad. Na, akala ko noon
nung mag-apply ako papunta dito sa US, makakapasa agad ako. Which is, ang nangyari, wala pa akong interview sa embassy noon. Nag-quit na ako sa trabaho ko. As in, kasi very positive na ako na akala ko makakapasa na ako. Pero, lang naman, 2 beses lang naman akong na-deny. Parang ganun. So, sobrang ang sakit nun kasi yung pride mo parang, oh my God. Umalis na ako sa work wala na akong trabaho. Tapos, ganun pa, hindi pa ako makapasa. 2 beses pa. So, sabi ko, nawala na ako ng pera. Nagungutang na ako. Kasi nga, ang mahal ng pagpa-appointment. Abutin yata ng 3,000. Mamamasahe ka pa papuntang Manila. Saan ka titira? Kung wala kang kakilala, kailangan mong mag-hotel or mag-motel or basta, yung mga mumurahin lang. Parang ganun. Para lang, may raos mo lang. Tapos nangyari nun, as in, unang bagsak ko nun, parang sabi ko, baka next time, ganun. Pero nung ikalawang bagsak ko, doon na ako nag-doubt sa sarili ko na, may mali ba sa akin? Mali ba yung English ko? Ganon. Kasi sabi ko, ano bang mali? Ang ginawa ko noon, actually, mga gagawin natin, saka mga boss, ang ginawa ko noon, nung ikalawang bagsak ko, ang rules is never ask the consulate kung bakit ka bumagsak. Pero tinanong ko talaga, nangiyak-iyak na ako noon Sabi ko, sir, tagalogin ko na lang. Sir, ano bang mali? Ano bang mali sa application ko? Kung bakit hindi ako pumasa? Like, may problema ba sa sagot ko? May problema ba sa ko? Or sa ginawa ko or sa requirements ko? Tapos, ang kagandahan nun, ang bait nung consulate. Ang sabi niya sa akin, okay yung sagot mo, ang hindi lang okay sa akin, yung manual mo, yung sined ng company para sa'yo. Parang ganun. Kasi bakit daw sa Pinas, ganito na yung ranggo ko, bakit daw pagdating dito sa US, bumaba? Dapat daw, ang ibibigay sa yung offer, yung kasi level pa rin or mas mataas. Which is my point naman sila. So, ang ginawa ko nun, for the 3rd times, minessage ko sila na kung pwede ayusin yung offer sa akin. Kasi nga daw, di sila papayag na pagdating ko dito sa US, mababa yung mataas na yung sa Pinas ko, tas mababa. So, ang ginawa nila, inayos nila yung offer, tas yun nga. After nun, nakapasa na ako. Parang ganun. So, yun yung kwentong na sobrang sakit na hanggang ngayon hindi ko makakalimutan. Yun. So, para sa inyo, kailan nyo nasabi sa sarili nyo na bahala na, ayoko na umasa? Sir Jobs. Ito yung mga natutunan ko sa soul searching. Parang soul searching. Kasi ako na-hook ako sa pagbabasa ng mga libro sa philosophy like Buddhism. Mm-hmm. And yung alam mo yung Hare Krishna movement. Uh-huh. Yung Mahari. Parang Hindu siya, pero sa Buddhism na lang, malapit naman siya na parang hindi mo control kasi yung mga bagay na yun. So kailangan mas ibababa mo yung talaga sa paa na hindi mag-work sa'yo, parang let go mo siya let go mo talaga yung bagay na hindi mag-work sa'yo, and hayaan mo na lang din yung basta huwag mong iisipin masyado yung nangyayari sa future, ano man yung nangyari sa'yo sa past. Focus ka ngayon sa kung ano yung ngayon, today.
doon i-workout mo yung sarili mo na at hangga't maaari dapat masaya ka kung ano man yan. May mangyari man sa yung masama or hindi ka maganda, siguro may ano yun, may purpose yun kung bakit nangyayari sa iyo yun. So at least huwag kang mag-expect ng masyado. Basta gawin mo lang yung ginagawa mo. Parang yun yung magiging ground mo. Para hindi ka masyado hindi ka masyado or hindi ka ganun. Mhm. Okay. Ikaw, Boss Ken. Ako naman, dun sa dati kong previous job bago pa ako nakapasok sa bangko. Dun kasi talaga nag-aabol ako dun ng promotion. Bali, nakapasa din ako for promotion. Kaya lang hindi natuloy na yung offer gawa ng may mga parang walang nabakanteng position Mm. para dun sa ganun na promotion. Parang nag-train lang nila ako. Tapos nag-schooling. Tapos walang nangyari. Parang So, ganun. bali ngayon, wala din. Kaya ngayon, parang hindi na rin ako nag-expect kung ano pa. Kahit dito sa company namin, sa bago. Aha. Basta sa akin, gagawin ko lang yung lahat. Okay. Ikaw, Toshi. Sa mga ganyan, bahala na. Ayoko nang umasa. Siguro sa ano, kasi, well, ngayon kasi talaga ang gusto ko, ano tawag dito, maghanap ako ng mga part-time para makatulong na din ako kanilang while waiting na ngayon na makagraduate. Hanap muna ako ng mga part-time. So, ang dami ko ng mga in-applyan online, sinend ako ng mga resume and so far wala pang talaga nagre-reply na ganito man lang ganyan, na-receive namin yung resume mo and kung masabi man lang na tanggap man ako or hindi. So, I've been doing that for months na ngayon and umabot na lang talaga sa punto na sige, bahala na kung may lang ako, apply lang ako ng apply. Kung may mag-reply man, di salamat. Kung wala pa din, okay. Yep. So, sa akin naman, ito medyo, dito tayo sa religion. So, alam ng ibang gaginatics, pero kwento ko. Kasi, daming nangyari nung nandito na ako sa US. Basta, maraming nawalan ng mahal sa buhay. At, yun nga. So, yung point na to, kasi as in, paras kami ni Toshi, Catholic school kami. So, from La Consolacion nga, yun. So, ang ko, as in, nung iba pala dito pag sa US ka, ewan, dahil ba sa nangyayari lang ba sa akin or pero parang nawalan ako ng naniniwala pa ako sa kanya, yun. Naniniwala pa ako sa kanya, pero hindi na ako naniniwala sa mga santo or something like that. So, ang tawag yata doon is agnostic. Naniniwala pa ako sa kanya na siya talaga, pero hindi na ako naniniwala sa mga santo or wala na akong doon. Parang may hindi na direct relation ka na lang sa kanya, no? Yeah. Oo. So, Oo. nagsa-sign of the cross pa rin ako, sign of respect para sa kanya, pero yung wala na nawala na ako ng sa simbahan, parang ganun. Nakakita kasi ako ng mga butas. Yun. So, yun lang. Kung gusto niyo maintindihan ng aking nararamdaman, panoorin niyo po yung Heretic. Talagang nag-promote pa ng movie. Panoorin niyo yung Heretic. Dun mo makikita na yun, na about religion. As in, maganda yung movie na yun. Heretic. So, yun. Hay, boring. Ano kaya pwede pakinggan ngayon? Di ano pa nga ba? Podcast. Alam mo ba, naiisip ko, B1,
Alam ko, naisip mo, Bito. Hindi yun eh. Ay, sorry. Doon tayo sa podcast na may kulitan pero may kabuluhan. Ayun, nadali mo, batang-bata. Gagi Podcast. Kasama sina Chris, Linus at Toshi. May bagong episode. Every week sa Spotify at YouTube. Quiz, pengi pang Spotify. So, ang tanong ko sa inyo, about sa love life naman, kailan kayong huling umasa sa isang tao? Boss Jobs. Siguro, syempre, before ko nakilala yung misis ko. Mhm. Paano kanya pinaasa or something? Ang hirap. Ano ba? Ang ayaw ko i-share, pero di kasi ano eh. Sige, paano ba? Di kasi bago ko nakilala si misis kasi meron akong girlfriend noon na Mhm. siguro 4 years. Mhm. Tapos nag-abroad siya. So, naiwan ako dito sa Bicol. Tapos, hindi nag-work yung, LDR. hindi parang, LDR eh. Hindi nag-work yung Mhm. LDR eh. Tapos parang, ang nag-expect ako na parang uuwi. Ang matindi nito parang syempre malayo eh. Hindi naman ganun eh. Madalas nangyayari yan eh, pag tayo kayo talaga sa dalawa, sa isa, since hindi pa naman kami mag-asawa. Yun, siguro nakahanap siya ng iba, yan. Sad story, cliche na LDR sad story. Parang ganun. Grabe epekto sa akin nun. Doon ako nagkaroon ng depression. Aha. Binigyan ako ng tour ng psychotic drug na yung reseta sa akin eh. Talaga? Oo, Oh my God. grabe yun. Nagbabanda Kung ka hindi na pa nun, siguro- boss? Ha? Nagbabanda ka na? Sa banda ako, matagal na. Since high school, nasa banda na ako. So, naepektuhan din yung banda? Lahat yun, lahat. Pati yung, ano din kasi ako, visual artist din ako. Pati yung pagpe-paint ko, alam mo yun, parang nawala din sa akin yun. Siguro mga more or less 1 year, ganon, yung ano ko. Mhm. Tapos yun na nga yung tinry ko talaga na maghanap ng trabaho, tapos nakahanap. At least may libre. Tapos nagtayo. Hindi. Nag-floating line business pala ako. Yung mga Mhm. time na yun na, so pati yung tindahan na yun, yung sinapon. Oh. Tapos, naghanap ako. Tapos doon ko nga nakilala yung isa. Aha. Doon na nagbago ang lahat. Nagka-practice lang ng Christian movement. Doon ako nagkikwento siya sa akin, tinuturuan niya ako ng meditation, yoga meditation, yung Okay. So yun, unti-unti, Yeah. pati yung gamot, tinanggal ko na sa sistema ko. Tapos, Nice. yun na. Tapos, yun, nung medyo na sarili ko, hindi na masyado mag-iisip, anxiety, ganun eh. Kaya kahit sa isip ko na ano mangyayari sa akin, ganun yung anxiety, kung anong. Tapos, dahil dun sa yoga meditation na yun, parang na mas naging clear yung utak ko. Ayun. Parang nakilala ko na si Mrs. Tapos yun, same din hanggang ngayon, masaya ako sa buhay ko ngayon. Nagagawa ko na rin lahat ng gusto ko. Pagbabanda, pati yung pagpipinta. Although ngayon, hindi masyado focus ngayon sa pagpipinta. Ngayon, nasa stand-up comedy tayo. Supportado ako ng misis ko. So, Yup. yun. That's Yan yung happiness. ng pag-asa na nangyari sa akin. Aha. Ikaw, Sir Ken. Sa love life, wala nang kinalimutan ko na kasi yung mga Kasi nasa relationship kasi ako ngayon. Mga Okay. 15 years na din kami. Damn. Kaya parang Masaya na yan, pass is pass.
Companionship na to si Ken eh. Nasa Oo, stage sa ng bagay. companionship eh. Parang ganun kami ni Mrs. Companionship na talaga. Mm. Parang, Tama. kumbaga, ano na, yung pas mo kwento na lang yan eh. Tama. Oo. Tama. Yan. Wala na yan. Yun nga. Ikaw, Toshi, ano mo yung huling, kailan mo yung huling na umasa sa babae? Sa love life? Mhm. Wala. Ngayon kasi, I'm happily in a relationship. Kailan nga yung huli? Kaya, pero hindi naman ako nag-ano eh. As in, hindi ko na din makatasi tanda na yung Oo. umasa. Kasi open naman kami sa isa't isa eh. Wala namang Aha. Okay. Mabuti ka pa, di mo natanda. Kasi ako tandang-tanda ko pa noon. Ikaw, share mo. Share share mo ko. na. Siyempre, para sa podcast, share ko. So, mga gaginatics, wala pa to yung asawa ko. Ito rin yung parang katulad din ni Sir Jobs. Hindi naman same kwento, pero parang ganun. Bago dumating yung asawa ko, parang ganun. Mm-mm. So, college nun, as in, from third year college ako, siya first year college siya ng same school kami, sa Mariners. And then, hanggang sa nag-graduate ako, akala ko, kami na. Iba pala pag yun nga, iba pala pag wala ka na sa school, iba yung mararanasan ng babae. Parang, kahit sabihin mong lagi ka naman nandyan para sa kanya, pero yung akala mo magiging kayo, pero nung nag-graduate na ako, Iba pa din. biglang iba pa rin. May nag-iba na hindi nagme-message, hindi na nagpaparamdam. Niloadan mo na. Nung time na yun, yung load pa talaga. May load pa, Loadan ano? yung Oo. Mag-scratch ka pa. Hindi sumasagot ha. Hindi sumasagot. As in, tas tinanong ko na lang, ano ba talagang nangyari? Tapos yun, sabi niya, may iba na siya. So, that's the May last iba na time. ako! May iba na. May iba na ako, Lenos! May iba nang pumapasok. Joke lang. Blip yun. Blip. So, yun. So, Kulang ang binibigay mong load. so tayo? Punta tayo sa politics. Okay lang ba, mga Wala. bossing? Sige So, lang, kung kakayanin. do you think may pag-asa pa ang Pilipinas? Oo, Sir Jobs? meron. Oo naman. Meron Oo ba? naman. Meron pa naman. Meron yan. Di lang natin alam kung kailan. So, hindayin mo na lang. Parang ganun. Ewan ko kung ano. Kasi pagdating kasi sa politics, alam mo naman natin yung pag ganyan, asa sa tao pa din kasi talaga yan eh. Mhm. 'Di ba? Kung Mhm. tayong Pilipino, pinipili natin yung tama kung sino yung uupo diyan, edi wala problemahin. Since ganyan, Yun. edi kung yan yung napili na ng karamihan, o di ang ina niya, sabay-sabay tayong magdudulugmok dito. Sabay-tabay po tayo magdurog ng tawas. Gagi. Ikaw, Boss Ken? Meron, pero sa generation natin ngayon, wala. Okay. Do you think hindi mo naaabutan yun? Hindi Yung good na. governance? Hindi, So, para sa hindi na. For sure, matagal-tagal mahirap yan. pa. Tagal Mhm. Oo. Tagal Pa yan. Mhm. Sa bagay. Tama Lalo't kayo. lalo't ginagamit ang social media at Mhm. or kung ano man technology meron kayo ngayon para sirain yung political views, tas ginagamit siya para pagwatak-watakin yung bawat Pilipino, bawat Espanyol naman. Medyo Kung gusto talaga ng mahihirapan. mabilisan na pagbabago talaga, anti-dynasty law. Oo. Yun. Tama. Dapat yung anti-dynasty law na Dapat. yun, kailangan din bantayan yun eh. Mhm. Baka kasi yung anti-dynasty law din yan, gamitin Papabor lang din naman sa kanila. papabor lang din naman sa mga iilan. Wala din. Hindi Wala rin lang naman papakinggan or wala namang
wala namang tawag yan, call Mhm. yung mamamayan, yung citizen, ayaw, pa din. Actually, para sa akin, lahat ng form of government maganda. Depende kasi yan sa ano kung paano mo dadalhin yan Kung paano mo Mhm. idadrive, di ba? Yung kotse kahit bago yan or luma, kung ginagamit, minamaneho mo ng tama yan, there yan. At kung ano man problema dyan, maayos at kung kaya mong ayusin yan, ayos mo yan, mapupubo ng okay yan. Tama. Toshi. Wala. Ayun, no, Sa pagdating sa ano, politics, ang dami nang nasabi, no? Ay, okay lang yun. At least, at least open tayo. Open na open tayo. Toshi. as of right now, lalo na kung aasa tayo sa sa youth ngayon, Mhm. mahirap pa. Malabo pa Meron. nating masabi. Pero, di naman natin pwedeng sabihin kasing wala nang pag-asa kasi di naman natin masabi kung ano mangyayari sa sa future. Di naman natin ma-predict yan. So far Mhm. ngayon sa observation ko sa mga kabataan ngayon, malabo pa. Masyadong mabilis maimpluwensyahan eh. Yun, tama ka. So, sa akin naman, parang kay Boss Ken, na may pag-asa pero hindi ko na maabutan. Parang ganun. Pero, syempre, kung mangyayari man yun, syempre, magiging proud pa rin tayo. Kasi at Mm. least, hindi malulugmok yung Pilipinas. As in, babangon talaga yung Pilipinas, di ba? Kaya nga, bagong Pilipinas. Iba pala yun. Iba yan, iba yan, iba yan. Iba yun. So, eto na. Bago natin tapusin, anong gusto nyong anong gusto nyong sabihin sa mga taong nawawalan ng pag-asa? Boss Jobs. Nawawala ng pag-asa. Yes. Mawala ng pag-asa. Kung nawawalan ka ng pag-asa, actually, lahat naman ng nararamdaman natin, natural yan. Tayo nasasaktan, di ba? Mhm. Minsan nasa mababa. Pero, naalala ko talaga yung Bible verse na Aha. ang nagpapakababa ay itinataas, di ba? Mhm. Pang ganun Mm. di ba? Spiritually speaking, totoo naman yun or padaanin mo lang, parang lahat, kaya nga may problema kasi may solusyon Tapos, bilang tao, isipin mo lagi kung saan ka sa dalawa, solusyon ka ba o problema? Yun lang naman din yung pinaka-basic na isipin natin bilang tao So, kung mawalan ka man ng pag-asa ngayon, huwag kang susuko. Tama. Yun lang ang naisip ko. Tsaka, manood kayo ng mga stand-up comedy shows para Yun. pinasok manood kayo para at least sa isang araw or isang gabi lang yan, matawa ka, di ba? Or mainis at least, Yan. di ba? Di ba? Ganun lang ang Ik- buhay. Mhm. Boss Ken. Ako, bali, i-share ko lang yung isa sa mga paborito kong quote. The day you plant the seed is not the day you eat the fruit. Mm. Yun. So, ibig sabihin nun, hindi porket ngayon mo, mangyayari na ngayon. So, may tamang time para doon. Oo. Parang ganun. May time para sa lahat. Aha. Tama. At wag mo madaliin. Kapit ka lang. Yun. Kapit Ikaw, ka Toshi. lang. Mhm. Siguro mapapansin naman natin sa mga balita sa na nasasagap natin. Halos kadamihan ang about sa mundo, puro negative na, 'di ba? Mhm. Puro problema, puro ganito, puro ganyan. Kahit gaano kabigat or kung gaano kalala yung problemang na subaybayan natin o nararanasan, wag mawawalan ng pag-asa kasi pag ikaw na mismo yung nawalan ng pag-asa, wala, talo ka na talaga niyan, wala na, kasi wala na. Wala, wag ka Tama. susuko. Andiyan kasi kaya basta humihinga ka, basta nagigising ka, may buhay ka, may pag-asa pa yan.
Yun. Ganda. Yun. Sa ako naman, mga gaginatics, syempre, hindi naman masamaong umasa, di ba? Pero masama kung lagi ka na lang umaasa. Di ba? So, minsan kasi yung pag-asa, hindi naman talaga yung nangyayari agad. Minsan talaga, katulad sinabi nyo, kailangan may perfect time para doon. Yun. At syempre, pwede kang mapagod na sa pag-asa, pero hindi ibig sabihin nun, talo ka. Right? Like, dapat, ano pa rin, positive pa rin tayo na, ay, baka hindi lang ngayon to. Baka may time lang, may tamang time talaga para dito. Yun. So, sa mga nakikinig natin dyan, ng mga gaginatics, sa mga may pinagdadaanan, yun. Pakiramdam mo, wala ka nang maasahan. Ang masabi ko lang sa inyo, sapat na siguro, baka sapat na yung fact na nandito ka pa rin. Yun. Yun, pag-asa na agad yun. Na, yun nga, kaso sinabi ni Sir Jobs, na araw-araw, may bagong umaga para sa'yo, di ba? Yun, pag-asa na agad yun, di ba, mga gaginatics. Minsan talaga, hindi lang umaayon sa gusto mo, pero darating at darating lang din yun. Yun. Oo. Yun. So, Amen. Purpose Yun, ang amen. lahat. Yun. mhm. Yun. Sir, mayroon kayong promote? Ipo-promote? Ano ba? Promote Ma-upload- namin ay Wait lang, ma-upload siya. Ma-upload tong episode na to. Ay, 23rd. January 23rd na. ayun, iniimbita namin kayo sa mga sa mga gaginatics diyan, baka meron diyan yung nakikinig sa Bicol or nanonood from Bicol. Mhm. Meron shows, open mic. Ay, hindi, ano pala? Tama. Merong show si Muman ng Cool Pals sa Naga City with Comedy Oragon stand-up comedians sa February 21. For more updates, check out nyo na lang ang page ng Comedy Oragon and also follow nyo din ang aming page sa Comedy Albay. At marami din kaming ihahain na open mics and shows for Legazpi City and yun. Thank you so much sa inyo, Linus and Toshi. Thank you. Thank you din Ikaw, po. Boss Ken, may ipo-promote ka? Yun din, bali, promote ko yung Comedy Oragon. Check nyo yung mga shows nila. Tapos, Comedy Albay. Yan. Ayan. Yan. Toshi, promote? Yan. Po-promote ko lang yung Facebook page ko, Toshi Art. Meron din akong account sa TikTok. Follow nyo din doon. And po-promote ko tong podcast namin. Yagi Podcast with Linus and Toshi. Yan. May shoutout kayo, boss, mga boss, bago tayo magtapos? Shoutout sa ano ba? Shoutout sa misis ko. Yun. Ayun. Sa mga tropa, sa mga tropa ko diyan sa Comedy Albay. And syempre sa ating mga bossing diyan sa Comedy Oragon, sila RC, sila Anthony, sila Elfred, sila Redbird. Lahat sila. Yun. Yung Boss Ken? Bali, si Boss shoutout Clint. sa, Yun. Bad Fingers Fingerboarding, sa O2 Barbershop. Yun, Yun lang. sa mga tropa sa Naga. Yun. Toshi, Mhm. shoutout. Shoutout ko lang sila mama, papa. Shoutout. Nandito na po ako sa Nandito na ba ako sa Spotify. Stop it, So, ako naman, promote ko lang, syempre nga,
tulad na sinabi ni Toshi, Spotify namin. Kung nagustuhan nyo yung episode na to, rate nyo naman ng 5-star. And then, follow nyo na rin yung namin, Spotify, and then yung YouTube namin. Paka-subscribe na lang kung gusto nyo. Kung ayaw nyo, di wag. Tapos, Pinipilit. mayroon din kaming Facebook page namin, Gagi Podcast with Linus, and yung TikTok namin is Gagi Podcast with Linus. Yun lang mga bossing. At shoutout ko rin, syempre, ulitin ko na ulit. Shoutout ko rin yung taga Bicol Podcast, si Bontin at si parang Christoph, yun. At sana may lumabas ng episode ng Comedy Oragon at Comedy Albay sa mga oras na to. And then, shoutout ko din, Pinoy Memeology Podcast. Yun, shoutout sa'yo, Juan, Cancer PH, and Lawrence. The Original Podcast kay Martina. At syempre, sana nagustuhan yung mga Gaginatics yung last episode natin na in-interview natin sila Boss Ken at sila Boss Jobs all about Comedy Oragon at Comedy Albay. Yun lang mga bossing. Kung ang masasabi ko lang dito, talagang thank you sa kanilang dalawa. Yan. At syempre kay Boss Maraming salamat din. Yun. Thank you, sa inyo dahil Toshi. kung hindi dahil sa inyo, hindi Thank you mangyayari din to. po. Yun, syempre. At isang tawanan at kulitan na naman ang dumaan. Hanggang sa muli. Stay safe. At chill lang. Nag-buffer pa. Yes. kasama natin Mamaya si na ang Boss otak ko ngayon. Jobs. Kasama natin si Boss Jobs at Boss Ken. This is Linus. And this is Toshi saying, Sayonara. Bye-bye. bye-bye. Malamang.